Magandang araw po. Ito po si Rene Bay. Isang subscribe at isang like lang sa ating mga video. Masaya na ako dyan. Ito po, pag-usapan natin dito mga kababayan. Itong soon to be or President of the Philippines, BP Sara, binalagbag itong isang tanong sa mga reporter. Ito kasi mga media kasi mga kababayan. Alam mo natin na karamihan sa mga media ngayon ay maliban lang sa SMNI, yung mga ibang mainstream media diyan, eh, alam naman ho natin itong mga may bias talaga, 'di ba? 'Pag sila ay magtatanong patungkol sa Vice Presidente, parang itong mga tanong nila, hindi katulad yung tanong doon sa mga dito sa admin. Ito totoo naman talaga 'to. Panoorin ho natin 'to mga kababayan. To visit Arlitagan and not Madriaga. Bahala sila kung anong gusto nilang sabihin. Basta ako, ang sinabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. May mga picture kayo, baby. Kumakalat. O tayo din, may picture din tayo. Di ba? Palakpakan. Yun. Ito kasi mga magtatanong, halimbawa, tayo halimbawa, nakapagpa-picture ka sa isang, halimbawa, durugista. Ibig pa sabihin na porket kasama mong durugista, kasampat ka na sa pagiging durugista. Ito ang, kaya nga, tama-tama itong sinasabi ni VP Inday. Tayo rin may picture. Bihira naman ito tao. Ano kayo reaction? Ano kayong mukha nung nagtatanong dyan? Tayo rin may picture. Ano masasabi mo dyan? Bihira na. Okay, tuloy. And no, don't ask about the 2028 presidential elections, Brian. Alam ko na. Ito nga, komentaryo ko lang ho dito sa naman, ito bang pag mag-interview nga dito kay BP Sara, pakihina naman yung ang lakas ng music para malinaw sana yung malinaw sana yung ano ang kikwento dito kay Inday BP, pero ganun wala na tayong magagawa dito. Na yung sunod ng tanong ni Baby, 2 months from now, February, may possible na magpa-file ulit ng impeachment sa'yo. Ready na ba yung account mo for that any eventuality? nakakapagod na siya para sa taong bayan, yung impeachment na yan. Dahil nakikita naman natin na wala talagang ebidensya yung kanilang mga reklamo. Diba? Walang ebidensya. Alam niyo po mga kababayan ngayon ang ginagawa nila ngayon, lalo na tong si De Lima, ang ginagawa nila ngayon, parang gagawa sila ng resolusyon para doon sa ombudsman para pagbigyan ng power itong ombudsman para makakuha ng makasilip ng mga bank accounts. Yun ang gagawin nila. Kasi ang nila, ang ginagawa sa mga kumakalaban ngayon Inday BP, parang nag-fishing na lang sila. Kung baga naghanap pa sila ng ibang mga paraan na maikaso nila. Dahil sa ngayon, wala pa talaga silang matibay. Dahil pag may matibay na sana sila na mga ebidensya, hindi na sila naghanap. Halongkat pa sila doon sa bank account ni Inday BP. Halimbawa, pagbigyan. So, ang mangyari doon sa mga account mo, ito, ang dami nilang pera. Ito, galing siguro to sa droga. Galing siguro to sa pugo. Yun naman talaga ang nila, nasa isip nila. Hindi nila alam na itong mga Duterte, simulat sa tatay niya, nagtatrabaho na.
So ibig sabihin may pera. Tapos ito sila mga anak ng mga Duterte. Wala tayong nakikita na mga galante sila, na mga sobra silang luho. Kita mo ito si BP Inday. Kita mo yung ano. Tinan mo tong t-shirt ni Inday. Oh. Mas galante pa si Claire Castro. Si Claire Castro hindi haharap sa kamera pag nakaganyan lang. Hindi haharap yun. Todo bihis yun. Pero tinan mo to. Inday Sara. Kita. Tinan mo to, wala ngang kwintas. Kita mo yung buhok niya, nakaganon lang. Kita mo, klarong-klaro pa yung buhok ko na naka parang tumatayo pa yung iba. Nakaganon-ganon pa oh. Hindi tulad ng ibang ganda ng pag-ayos. Kita natin. Ganun kasimple ang mga Duterte. So, hindi sila magarbo, hindi magastos. So talagang may ipon talaga sila. At saka, ano to, abogada. Anak ng presidente, anak ng mayor, anak ng dating congressman, anak ng abogado. Hindi ito lumalaki na mahirap. Lumalaki itong may kaya ang pamilya. Tapos ang asawa niya, abogado, may law firm. May kita yun. Alam mo yung abogado, hindi yung tatayo sa upuan, magpunta sa korte, kung magpunta sa sala sila, may hearing kung ano-anong ginagawa nila. Bawat lakad dito, parang taxi, pagtakbo, umaandar na, may amount na. Kaya nga, tapos hindi sila magastos, nag-iipon sila, talagang may pera. Tapos yun ang hanapan nila ng paraan na mabuksan ang account dito para magkaroon sila ng idea, ito kayang pira nito, hanapan natin. Tapos insertan ng saan ito galing para idagdag nila para maikaso sa next year, sa 2026 para impeachment. Wala silang ibang ginagawa dito kay BP Sara. Simula ng 2023 hanggang ngayon na 2025, walang may pahinga ba tong Vice Presidente? Kahit bumisita lang doon sa tatay niya, sisiraan pa rin. Pero anong nangyari ngayon sa rating? Pero hindi ako naniwala sa rating. Hindi ako naniwala sa rating dahil ang layo eh. Okay lang kung pag sabihin natin pare sila na positive. Positive din si Inday. Pag negative. Maniwala ako dyan. Pero doon sa kabila, hindi ako maniwala. Tulad lang ng ano ngayon, ito ang orientation ng palasyo ngayon. Hindi sila naniwala yan. Okay, tuloy natin to. And no, don't ask about the 2028 presidential elections, Brian. Alam ko na yung sunod mong tanong eh. VP, 2 months from now, February, may possible na BP Inday, wala ka nang lusot sa 2028. Wala nang ibang ikakalaban namin. Dahil nahirapan na sila ngayon sa ano eh. Nahirapan na sila ngayon kung sinong itatapat sa'yo. Dahil ito, si Trillanes, ako po. Ito lang nagparamdam ngayon si Rimulya. Papusing-pusing na gano'n eh. Yun pala yung gano'n Rimulya, pag gano'n Pang ano ba na pala yun? Pang poster sa 2028. Alam na, nangangamoy na. Amoy na. And no, don't ask about the 2028 presidential elections, Brian. Alam ko na yung sunod mong tanong eh. VP, 2 months from now, February, may possible na magpa-file ulit ng impeachment sa'yo. Ready na ba yung account mo for that any eventualities? Nakakapagod na siya para sa taong bayan, yung impeachment na yan. Dahil nakikita naman natin na wala talaga. Ito
Diba no, mga nakarang taon. Sabi nga to ni PBBM, hindi siya pabor dyan sa impeachment eh. Pero anong nangyari? Anong nangyari? Pinasa ng Kamara. In-impeachment ng Kamara. Diba? Alam mo natin ngayon sa dami-dami ng mga congressman, ngayon sa Kamara, party list at saka district congressman, karamihan yan sa mga congressman yan, naka-align sa administrasyon. Sa dami-dami nila, kita natin anong rating ngayon sa presidente? Hindi nila kayang may angat. Pinagtulong-tulungan na nila yung budget. Pinagtulong-tulungan na nila yung nakaw-nakaw nila dyan. Pero di nila kayang iangat ang presidente. Di kaya nilang pabanguhin ang presidente. Lalong pinabantot. Yun na. Ito impeachment. Ulit sa ulit sa next year. May nakahanda na. Sinasabi pa nga na balitaan na nababasa na papanood ko lutong-luto na raw yung sa impeachment sa next year. Luto na raw. Ipapasal lang dito sa ang Senado na lang yon. Sa Kongreso, matik na yon. Alam mo natin kung sino ngayon sa Kongreso, lalo na yung mga Makabayan Black, lalo na yung kasama yung ngiwi at saka yung lalaki ng ipin. Singlaki yung ipin ko. Naku po. Atat na atat sila. Yung si Tinio, yung si Jokno, ito pang si Percy, ngiwi. Anak ko po. O ganon. Hindi naman sa panglala ito, naasal lang ako talaga. Dahil wala naman talaga silang ibang wala naman sila ibang talagang pakay sa Pilipinas. Kundi, instead na tutulungan nila yung Pangulo na para may angat yung ekonomiya natin, parang mas malaki pa daw yung problema nila sa impeachment kaysa doon sa ekonomiya. Kita mo yung ganun ang mga perception ng mga mambabatas natin. Pinoproblema nila yung yung confidential fund yung 612 million o 6.125 million. Yun ba yun? Tama ba yun? Pinoproblema nila. Hindi sila na problema sa billion-billion na nakaw sa anomalya nila sa Ghost Project, sa flood control. Mas pinoproblema nila yung confidential ni BP Inday na galing naman yun yung confidential. Galing naman yun sa Office of the President. Pero hindi nila hinalungkat yung sa presidente mismo. Ito lang kay BP. Di ba? Ganon sila ka-bright. Ganon sila ka-bright. Ay, nako. I know, don't ask about the 2028 presidential elections, Brian. Alam ko na yung sunod mong tanong eh. VP, 2 months from now, February, may possible na magpa-file ulit ng impeachment sa'yo. Ready na ba yung account mo for that any eventuality? Nakakapagod na siya para sa taong bayan, yung impeachment na yan. Dahil nakikita naman natin na wala talagang ebidensya yung kanilang mga reklamo. Totally for threats and harassment lang. Ito naman yung pagkamatay ni si Cabral. Do you think, VP, na makaka-apekto ito sa investigasyon ng flood control project? I think makaka-epekto ito sa mental wellness ng mga undersecretary at mga assistant secretary dyan sa mga opisina ng mga department. Bakit, VP? Dahil yung mga kaparte ng mga anomalya, mag-iisip na sila kung mahuhulog din ba sila sa bangin. Sa tingin mo, Ayun.
Ito talaga matinding banat ito, presidente natin. Parang, yun. Diba? Baka, sige na. Baka magbigti din yung mga kasamahan dyan susunod kay Cabral. Dahil wala man na naman sila magagawa talaga. Alam mo natin mga kababayan, ito po sa unang-una pa lang, naalala ko yung salang si ginisa ni Senator Marcolita, itong si Cabral. Umikot talaga doon sa opisina ni Cabral, itong mga anomalya na yon. Saan na yung lalagay ng mga singitan, mga singit-singit na yon. Umiikot talaga doon, pero hindi talaga yung harap-harapang inamin alam mo natin Yusik lang yun . So ibig sabihin may nag-utos pa doon kung anong nangyari. Hindi nakayanan sa konsensya siguro ni Cabral, kaya tumalon na lang sa bangin. Kaya ito sinasabi ni, ulitin natin ano tong sinasabi ni presidente natin. Ito naman yung pagkamatay ni si Cabral. Do you think VP na makaka-apekto ito sa investigasyon ng flood control project? I think makaka-epekto ito sa mental wellness ng mga undersecretary at mga assistant secretary dyan sa mga opisina ng mga department. Bakit VP? Dahil yung mga kaparte ng mga anomalya, mag-iisip na sila kung mahuhulog din ba sila sa bangin. Sa tingin mo, Yun. Andun na sa kumunoy . Hulog na talaga. Wala na talaga. Kaya dito natin makikita mga kababayan wala. Kahit simpleng tao nakaintindi na ngayon sa mga ano ang resulta. Kaya nga, kung magtrabaho lang sana ng maayos itong mga opisyal natin, maayos natin ang ating bansa. Ang dami-daming pera, ang dami pang mga institusyon na magpapautang ng halaga para mapatakbo ng maayos ang ating bansa. Pero anong ginagawa nila? Ninakaw nila yung pera. Wala namang umamin. Sinasabi wala namang nakawan. Doon lang ang nagkatalo dyan sa mga insertion, amendments, yung mga kung ano-ano mga termino na ginagamit nila para lang makalusot ang kanilang pagnanakaw. Yan naman talaga. Yung mga bullshit talaga sa buhay ditong mga . Kaya ito nga, halimbawa ito si Inday BP Sara, kung magiging presidente ito sa 2028, ako po ang unang taon niya sa 2028, unang kalahating taon. Mamroblema talaga dahil dami kang bayarin, daming mga issue nga kaharapin niya. Alam ko po dito halimbawa magiging presidente to si BP Sara. Nako po, hindi to tatantanan ng mga kalaban dahil andyan pa yung mga kalaban sa politika, nakaupo pa. Yung mga buaya dyan, ang kakapal na ng kaliskis. Ang kakapal na ng mga kaliskis ng mga buaya dyan. Ang titigas na ng mga buntot. Dito lang tayo makakita siguro ng buaya na may sungay. Hanggang dito lang po ang ating pinag-usapan ngayon patungkol dito sa ating BP Presidente. Kung Vice, si BP Inday, ito po, walang humpay, walang tigil yung paninira sa kanya. Pero kita natin, kanyang katatagan, hindi siya nagpapa-apekto dyan sa mga, saan ka pa nakakita ng Vice Presidente, isang impeachable officer na sinampahan ng kaso sa ombudsman. Inuna yung sa ombudsman. Kaya ganun na lang gayon lang kaatat-atat itong mga nasa poder ngayon sa ating gobyerno, itong kumakalaban talaga. Tapos ito pang mga taong kumakalaban, lalo na itong mga Makabayan Black, sila pa man yung kukontra-kontra sa gobyerno. Ngayon sila ay naambunan ng malalaking halaga galing sa gobyerno. Ayon,
habol na habol sila at bumabalik naman sila sa pagposisyon, pagpalakas sa kanilang pirsa. Alam mo natin, itong mga Makabayan Black, ito ang mga front ng CPP-NPA. Kaya nga nagpapalakas sila ngayon. Pira ng gobyerno yung ginamit nila para pagpalakas ulit para mag-aklas sila sa gobyerno. Yun naman talaga ang totoo. Kita mo ngayon, itong si Franz Castro, wala naman tayong naririnig kung nakukulong na ba. Pero konbiktado na talaga dahil hindi na yon nakalusot sa apila nila. So, pagdasal na lang natin itong Vice Presidente natin na itong lahat ng mga pagsubok niya ngayong 2020, nalampasan na niya yung 2025. Ilang araw na lang matatapos na yung 2025, 2026 na lang. Ito lang pag ma-impeach siya, wala na tayo magagawa. Pero ganun pa man, basta maniwala lang tayo, wala lang talang ginagawa tong masama, may hustisya pa din ang Pilipinas. Ngayon, nahirapan lang ngayon ang hustisya sa Pilipinas. Alam mo po kung bakit? Alam mo kasi, ang sistema kasi, pag ang pera na magsalita, alam mo natin, basta pera na. Alam mo natin ngayon, sobra ng nakawan yung mga pera. Para saan yon? Igagastos yun yung pera. Para saan? Igastos doon sa mga makakalaban nila. Kaya nag-conditioning na sila ngayon, pera, paninira, sino mga taong iangat nila, yun ang mga pinagagastusan nila. Ginamit ang pera ng gobyerno, ginamit ang taong bayan, ginamit ang mga mahihirap. Kaya ngayon mga kababayan, isip-isip po tayo. Ipagdasal natin ang ating pangalawang Pangulo na mapagtagumpayan niya. Lahat hanggang sa 2028, magkaroon na tayo ng isang Duterte na magiging presidente ulit. Alam mo natin itong mga Makabayan Black, takot-takot na ito sa mga Duterte dahil hindi sila nakapurma yung panahon sa tatay niya kay PRRD. Hindi talaga sila nakapurma. Halos na sila maubos. Ngayon nakapag-reposition na ulit sila, nagpapalakas ulit gamit ang pera ng gobyerno. Hanggang dito lang po, Sir Rene Bay. See you next time.